May mga pagkakataon na pakiramdam mo ang bilis sumagot ng Diyos sa iyong panalangin. Tama ba? Pero may panahon din naman na nababalisa ka kasi feeling mo hindi nakikinig ang Diyos sa iyo. O kaya minsan pakiramdam mo, yung panalangin mo ay tumatama lang sa bubong at tumatalbog pabalik sa iyo. Pero alam mo ba na ang katotohanan ay ang lahat ng panalangin ay sinasagot ng Diyos sa tatlong paraan. Yes, no, at wait. Kaya masaya tayo pag ang sagot ng Diyos ay yes. Ibinibigay ang ating kahilingan. Kaya lang, pag no ang sagot ay nadidisappoint tayo. At ito yung mas malala sa pakiramdam. Pag sinabi ng Diyos na wait, ito yung pinakamahirap nating iproseso. Bakit? Kasi nakabitin ka. Hindi mo alam kung kailan ibibigay. Kaibigan, alam natin na ang timing ng Diyos ay perfect. Alam natin na perfect din ang plano niya. Alam natin na nagmamahal siya at nagmamalasakit sa atin. Kaya lang, ito yung problema. Kapag hindi natin natatanggap agad, instantly ang ating panalangin, ay nakakalimutan na natin at pinagwawalang bahala yung mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi na natin naaalala yung karakter ng Diyos na siya ay mabuti at siya ay tapat. At dahil dito, ang nangyayari, nag-aalala tayo, nawawalan ng peace, nawawalan ng patience, at pag nangyayari ito, sinusubukan nating kontrolin ang mga bagay. Sinusubukan nating gawan ng solusyon ang mga problema na nakaasa sa sarili nating lakas at nakaasa sa sarili nating pangunawa. Maring nag-aantay ka sa isang trabaho, inaantay mo yung isang balita patungkol sa status mo sa company, o maring ikaw ay may sakit o ang iyong mahal sa buhay at nag-aantay ka na maging mabuti ang inyong kalusugan. Maring ikaw ay single at ang tagal mo nang nananalangin ng Mr. or Miss Right para sa iyo. Kaya lang, wala pa din, hindi dumarating. O ikaw ay nag-aantay na ang iyong asawa at anak ay makakilala sa Panginoong Yesus. Kapag tayo ay nahaharap sa isang delay, ay mabilis tayong nadi-discourage at sumusuko doon sa ating pinag-aantay. Pero, tanda mo ito kaibigan, na ang Diyos ay hindi nagmamadali. Pero, hindi din siya kailanman nalilate. Palagi siyang on time. Kaya niyang gamitin ang buo mong lifetime para ihanda ka sa mas malaking purpose at mas malaking plano niya para sa iyo. Kaya lang, ito'y mahirap para sa atin at pag nainip tayo, ay napapahamak tayo lagi dahil ginagawa natin yung solusyon na kahit alam natin hindi naman kalooban ng Diyos. Kaya kaibigan, ang matutunan na mag-antay ay importante. Bakit? Kasi hindi ka lang mag-aantay kung hindi magtitiwala ka rin habang ikaw ay nag-aantay. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano yung gagawin natin kapag sinabi ng Diyos na wait? Tapusin mo ang mensahe na ito sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na lumipad ka sa ibabaw ng bagyo ng buhay, na magkaroon ka ng bagong perspective sa sirkumstansya na nangyayari sa iyong buhay. Uunlad din ang iyong pagtsatsaga sa mga nakaka-stress na sitwasyon at magkakaroon ka ng katatagan sa iyong mga struggles. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 PM. Siya nga pala, kasama sa ating video ang life application guide na pwede nyo magamit sa inyong family devotion o small group. Makikita nyo ang link nito sa description. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng Bible study group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 AM. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at papadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, nako, mag-type ka lang ng save sa comment section at babahagi na ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano ba ang pwede nating gawin kung ang sagot sa ating panalangin ay wait? Meron lang tayong 3 point na pag-uusapan ngayong araw. Number 1, trust God's perfect plan. Number 2, trust God's perfect purpose. Number 3,
Trust God's perfect timing. Okay, so number 1, trust God's perfect plan. Pag-aralan natin yung story ni Abraham. Pero bago tayo pumunta kay Abraham, ay tatanungin ko muna ito sa iyo. Kapag sinabi ng Diyos sa iyo na mag-resign ka na sa iyong trabaho, ano mararamdaman mo? At paano ka maapektuhan ito? Kaya sinabi ng Diyos sa iyo, isarado mo na ang iyong business. Kapag sinabi ng Diyos sa iyo na ibenta mo na ang iyong bahay, ano mararamdaman mo? Paano ka tutugon dito? Kapag sinabi ng Diyos sa iyo na lumipat ka sa isang lugar na hindi mo alam at wala kang kamag-anak doon, ano mararamdaman mo? Paano ka nito maapektuhan? Paano ka tutugon sa Diyos? Alam mo, ang lahat ng katanungan na ito ay sinagot ni Abraham sa edad niyang 75 years old. Basahin natin ang Genesis 12 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Sabi ng Diyos kay Abraham na umalis siya sa kanilang lugar at pumunta sa isang lugar na ituturo pa lang ng Diyos sa kanya. Yun ang plano ng Diyos para sa kanya. Grabe, no? Siguro kung ako yon, isipin ko, 75 years old na ako. Ngayon pa ba ako maglilipat at magsisimula ulit ng bago? Paano yung mga investment ko dito sa aking lugar? Paano yung mga naipundar ko? Paano yung mga mahal ko sa buhay na narito sa aking bayan? At isa pa, doon sa aking pupuntahan, wala naman akong kakilala doon at maaaring manganib pa yung aking buhay at ang aking asawa doon. At hindi ko alam kung saan yung lugar na iyan. Hindi ko din alam kung kailan ako makakarating dyan at kung meron ba kaming pangkabuhayan dyan. Pero alam mo, si Abraham ay iba. Siya ay willing mag-antay, willing umasa at willing magtiwala sa Diyos. Nagtiwala siya sa plano ng Diyos. Basahin natin yung plano ng Diyos sa kanya. Sa verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Wow, sabi ng Diyos kay Abraham na 75 years old ay bibigyan siya ng anak at pararamihin at gagawin pa siyang isang malaking bansa at magiging pagpapala siya sa marami. Yun yung plano ng Diyos para sa kanya. Parang napaka-imposible nito kasi wala naman siya kahit isang anak. Pero ito yung maganda. Yung mga bagay na wala siya o mawawala dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos ay hindi niya inintindi. Bakit? Kasi merong plano ang Diyos sa kanya. Hindi siya nawalan kasi meron. Ano yung meron? Merong plano ang Diyos sa kanya. Kaya kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Handa ka ba mawalan dahil sa pagsunod mo sa Diyos? Dahil ang meron ka naman ay ang plano ng Diyos para sa iyo. Hindi ko sinabing mag-resign ka sa trabaho. Hindi ko sinabing bitawan mo ang iyong negosyo. Pwede kang gamitin ng Diyos sa iyong trabaho at sa iyong negosyo. Ang point dito ay pinakita ni Abraham kung gaano kalaki ang pagtitiwala niya sa plano ng Diyos. Ang Diyos ay may plano para kay Abraham at pag siya ang nagplano, nako, walang pwedeng makahadlang dito. Na-realize ko na may mga bagay na pinapagawa sa atin ang Diyos na hindi natin sinusunod. Bakit? Kasi inisip nating imposible ito. Kaibigan, huwag ka matakot sumunod dahil para sa Diyos ay walang imposible. Ang perpektong plano niya para sa iyo ay tutuparin niya kung ikaw ay makikipag-cooperate. Si Abraham ay sumunod at pinakita ng Diyos sa kanya ang katuparan ng lahat ng pinangako nito. Hindi siya nakipagtalo sa Diyos. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinabing, alabo mo naman Lord. Sabihin mo na ngayon kung saan ba talaga tayo pupunta. Hindi. Basta sumunod lang siya kung saan yung lugar na ituturo ng Diyos sa kanya. Ang tawag dito ay faith at pagtitiwala sa Diyos. Kaya kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Paano mo pinapakita ang pagtitiwala mo sa Diyos habang ikaw ay nag-aantay? Si Abraham ay hindi lang nag-antay kung hindi nagtiwala pa. At dahil sa pananampalataya at pagtitiwala ni Abraham sa Diyos, ay nangyari ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay na maging isang ama ng malaking bansa. Sino yung malaking bansa na yon? Ito yung Israel na gagamitin naman ng Diyos para sa pagliligtas sa maraming tao na mananampalataya sa Panginoong Yesus. Wow! Kung ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus, ikaw ay kasama sa maraming napagpala ni Abraham. Sabi ni Charles Reed, sow an act, you reap a habit. Sow a habit, you reap a character.
Sow a character and you reap a destiny. Yung aksyon ng pagsunod ni Abraham ay nagbunga ng habit. At yung habit niya, nagbunga ng character. At yung character niya ay nagbunga ng destiny. Kaibigan, gusto mo ba magbunga ng mabuting destiny sa iyong buhay? Matuto kang mag-antay sa Diyos. Magtiwala ka sa mabuti niyang plano para sa iyo at sumunod ka sa Kanya. Magtanim ka ng pagsunod sa Diyos. Ito ay pagpapakita mo sa Kanya na ikaw ay nagtitiwala sa mabuti niyang plano para sa iyo. Si Abraham ay natutong mag-antay. Hindi lang siya nag-antay ng 1 taon para magkaanak. Hindi lang 5 taon. Hindi 15 taon. Kung hindi, 25 years siya nag-antay bago nagkaanak. Then, matapos niyang ipanganak si Isaac at lumipas ang maraming taon, ay sinubukan naman ng Diyos si Abraham. Gusto niyang malaman kung sino ang number 1 sa puso ni Abraham. Ang Diyos ba o si Isaac? Ang Diyos ba o ang kanyang regalo? Inutusan ng Diyos si Abraham na isakripisyo si Isaac. At dito nga nakita ng Diyos ang kahandaan ni Abraham na sumunod dahil hindi siya nagdalawang isip na dalhin si Isaac sa bundok at ihandog. Hindi sinabi ni Abraham na, Lord, kala ko ba pararamihin mo ang anak ko? Nag-iisa na nga lang ito, sasakripisyo ko pa sa'yo. Ang sama mo naman. Nag-antay ako ng napakaraming taon tapos ngayon sasabihin mo kukunin mo yung anak ko. Pero alam mo, si Abraham ay hindi nagdalawang isip. Dinala niya si Isaac sa bundok upang isakripisyo. Bakit? Kasi nagtitiwala siya na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. At kung ang pangako niya ay pararamihin ang lahi ni Isaac at gagawin siyang isang ama ng malaking bansa, ay gagawa siya ng paraan para matupad ito. Maaring buhayin niya si Isaac muli o palitan niya si Isaac. Basta kahit anong mangyari ay tutuparin at tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaibigan, ganon din ba ang pagtitiwala mo sa Diyos? Sa iyong pag-aantay ay ipakita mo sa Kanya na, Lord, Ikaw po ang number 1 sa puso ko, kaya susunod ako sa iyo. Alam ko natutuparin mo ang iyong pangako. Gawin mo ito sa paraan mo at hindi sa paraan ko. Ikaw po ang masunod. Kaibigan, ganito ang nagtitiwala sa plano ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa Roma 4:3, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Wow! Sabi dito, ibinilang ng Diyos si Abraham na matuwid. Hindi dahil sa kanyang mga mabubuting ginawa. Hindi dahil sa kanyang effort. Kung hindi, sabi dito, dahil siya ay sumampalataya. At na-realize ko na ang totoong sumasampalataya sa Diyos ay nagbubunga ng pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Ang totoong nananampalataya ay sumusunod sa Diyos. Ang totoong nananampalataya ay makikita sa buhay niya kung sino ang number 1 sa puso niya. Ang Diyos ba o ang kanyang asawa? Ang Diyos ba o ang kanyang magulang? Ang Diyos ba o ang kanyang mga anak? Ang Diyos ba o ang kanyang trabaho? Ang Diyos ba o ang kanyang negosyo? Ang totoong nananampalataya ay nagkakaroon ng bunga ng pagmamahal sa Diyos, ng higit sa kahit anong bagay. Kaya nga, kaibigan, tanong natin itong sarili, ako ba ay totoong nananampalataya sa Diyos? Nakikita ko ba yung mga bunga ng aking pananampalataya sa Diyos sa aking buhay? Mga awit 139:16, nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap at sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay itinakda nang wala pang anuman sa kanila. Kaibigan, kahit hindi ka pa pinapanganak, ay nakita ka na ng Diyos. Itinakda na niya ang plano niya para sa iyo. Maaring nagdududa ka, totoo ba talaga? Anong magandang plano ng Diyos sa buhay ko? Kaibigan, sa totoo lang, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, ay kahit hindi mo nakikita, ay merong ginagawa ang Diyos sa background. Maaaring iba ang plano niya kaysa sa iniisip mong plano. Pero 24/7 ay nagtatrabaho ang Diyos. Ibinibigay niya sa iyo yung kanyang biyaya araw-araw. Ibinibigay niya sa iyo yung kanyang pag-iingat, yung kanyang paggabay, yung kanyang provision. Kumikilos siya sa lahat ng sitwasyon na kinakaharap mo. Kumikilos siya sa lahat ng mga pinag-aalala mo kahit hindi mo siya nakikita. Kaibigan, tanda mo ito. Maring ibang plano mo kaysa sa plano ng Diyos. Pero magtiwala ka na ang plano niya ay ang best na plano
na pwede mo sundin at pagkatiwalaan. Kahit hindi mo maintindihan, kahit hindi mo makita, ay hindi natin maiaalis yung katotohanan na siya ay kasama mo at nananahan siya sa iyo at siya ay karapat-dapat ng iyong pagtitiwala. Bakit? Dahil ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Yesus. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Sabi dito, plans to prosper you. Now, kapag sinabi sa Bible yung prosper, hindi ibig sabihin nito ay gagawin ka milyonaryo ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay magiging kasiyahan mo ang pagpapala na gagawin ng Diyos sa iyo. Magiging kasiyahan mo kung nasaan ka, kung anong kinakain mo, kung sino ang iyong pamilya, sino ang mga taong pinapanalangin mo o ginagawa mong alagad. Bakit? Kasi sa lahat ng area ng buhay mo ay kasama mo ang Diyos. Ang kaligayahan mo ay ang Diyos. Ang pagiging prosperous ay ang sentro ng iyong pamilya ay ang Diyos. Ang sentro ng iyong buhay ay ang Diyos. Hindi ka prosperous kung wala ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka prosperous kahit nagtagumpay ka sa iyong career pero wala naman ang Diyos sa buhay mo. Ikaw ay prosperous kung natutupad mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Then, sabi pa dyan, plans to give you hope and a future. Para sa mga Hudyo, ang ibig sabihin nito ay yung pagbabalik nila sa promised land. Pero para sa atin, ang ibig sabihin nito ay ang pagpunta natin sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, ay meron kang hope at meron kang future. At yun ay hindi limitado dito sa lupa. Kung hindi, itong hope and future na ito ay pangwalang hanggan. Nakasama mo ang Diyos dito sa lupa hanggang sa susunod na buhay. Nakakalungkot kasi minsan hindi tayo naniniwala na mabuti ang plano ng Diyos sa atin. Kasi yung nangyayari sa ating sitwasyon ay hindi nga maganda. Kaibigan, magtiwala ka lang sa Diyos na mabuti ang plano niya para sa iyo. May isang lalaki na merong malaking restaurant sa New York. Chicken ang kanilang pangunahing pagkain na ino-offer. Umorder siya ng napakaraming chicken para sa holiday season. Isang malaking truck ang nag-deliver nito. Matapos itong i-deliver, nung binuksan nila yung mga kahon, ay nakita nila na ang dineliver ay puro chicken wings. Wala yung ibang part. Tinawagan niya yung supplier. Kaya lang, sarado na yung opisina at wala na silang magagawa para palitan ito. Kaya ang ginawa niya ay gumawa na lang siya ng paraan para mailuto niya yung mga chicken wings. Nag-eksperimento siya ng iba't ibang recipe hanggang sa naimbento nila ang hot wings. Alam mo, nangyari nung weekend na yon ay na-break nila ang lahat ng sales record dahil sa hot wings. At doon nakilala yung kanilang restaurant sa New York, yung Buffalo Hot Wings. Kaya kaibigan, sa halip na magpanik ka, sa halip na magreklamo ka sa Diyos, ay magtiwala ka sa Kanya. Na-realize ko na ang paghihintay ng isang tao ay nagpapakita kung ano ang kanyang pinapahalagahan, kung ano ang kanyang ninanasa. Tatanggi siya na mag-antay kung mas mahalaga sa kanya yung bagay na hinihingi niya sa Diyos kaysa sa Diyos na magbibigay ng hinihingi niya. Mas mahal niya yung regalo kaysa sa magbibigay ng regalo. Kaya tuloy makikita mo ang taong ito ay hindi mag-aantay. Pero kung mas mahalaga sa kanya ang Diyos, kung mas mahal niya ang Diyos, ay willing siya mag-antay. Dahil nagtitiwala siya na ang plano ng Diyos ay ang best. Ito ay perfect. Oo, tama ka. Hindi lahat ng hihilingin natin ay ibibigay ng Diyos. Kasi yung hinihingi natin, hindi natin alam kung ito ba ay makakabuti sa atin. Humihingi tayo base lang sa limitado nating kaalaman. Kaya nga pinakamabuti ay kung mananalangin tayo, ay magpapasailalim tayo sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng tamang direksyon para sa atin. Lord, ito po yung kahilingan ko. Pero kung hindi po ito ang direksyon nyo para sa akin, ay okay lang po, susunod po ako. Alam nyo po ang lahat ng bagay. Alam nyo po kung makakabuti ito sa akin o hindi. Na-realize ko na ang pag-aantay ay isang napakagandang patotoo na kapag dumating na ang iyong panalangin at nakita mo yung pagkilos at kapangyarihan ng Diyos doon sa hinihingi mo, ay makikita ng mga tao na ang iyong pagtsatsaga, pagtitiwala at pag-aantay sa Diyos ay hindi pwedeng masayang. Magiging patunay ito na walang sayang na panahon sa pag-aantay mo sa Diyos. Ito ay magiging patotoo ng katapatan ng Diyos sa buhay ng mga taong nagtitiwala. At sinong gagamitin niya? Ikaw na nagtitiwala at nag-aantay sa Kanya. At kapag nangyari ito, tayo din ang mapagpapala. Kasi
lalong lalago yung ating pananampalataya sa Kanya. At kapag lumago yung ating pagtitiwala sa Kanya, lalago yung ating pagmamahal lalo sa Kanya. Kaya kaibigan, huwag kang mapagod mag-antay sa Diyos. Magtiwala ka sa plano niya sa iyo. Huwag mo siyang uunahan. Huwag mo i-manipulate yung sitwasyon mo. Nangako ang Diyos na ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan mo. Buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya lang, minsan, iniisip mo na hindi siya nagbibigay ng sapat at hindi din siya nagbibigay ng mabilis. Kaya tuloy, ang nangyayari, pinapatulan mo yung mga get-rich-quick schemes o yung mabilis na pagkita. Gusto natin magkaroon ng mas malaking pera agad sa mas mabilis na paraan. Kaya kadalasan, nadadapa tayo at napapahamak at mas nababaon sa utang. Kaibigan, matuto kang mag-antay sa Diyos. Huwag mo siyang pangunahan. Gawin mo kung ano yung kalooban niya sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong pamilya, at sa iyong ministry. Huwag mo ding gawing shortcut ang proseso na ginagawa ng Diyos. Halimbawa, nangako ang Diyos na tayo ay Kanyang babaguhin. Tutulungan niya tayong magbago. Kaya lang, gusto nating pabilisin ang proseso sa mga mahal natin sa buhay. Kung yung asawa ko magbabago lang sana, kung magiging mapagmahal lang siya at magalang, then magiging masaya na ako. Tapos kung ano-ano na ang ginagawa mo para maipilit mo yung pagbabago niya. Nagrereklamo ka sa kanya, nagnanag ka na sa kanya, kinokontrol mo na siya para magbago. Tapos tinatanong mo, bakit ganun? Bali wala pa rin. Hindi pa rin siya nagbabago. Kasi nga, inuunahan mo ang Diyos. Huwag mo gawin yan, kaibigan. Huwag mong baguhin ng iyong asawa sa diskarte mo. Huwag mo ipilit na baguhin ng iyong anak o yung mga taong nakapaligid sa iyo. Bakit? Dahil hindi mo sila kayang baguhin. Wala kang kontrol sa kanila. Magtiwala ka lang sa Diyos. Ipanalangin mo sila. Magtiwala ka na meron siyang sariling kapamaraanan. At ang focus mo ay ang iyong sariling paglago. Ang iyong sariling pagbabago. Maging patotoo ka sa kanila, sa katotohanan ng Diyos, sa buhay mo. Mag-focus ka sa pagmamahal mo sa kanila nang walang kondisyon. Mag-focus ka sa iyong lakad na maging ilaw ka sa kanila. Nakakalungkot minsan akala natin ang may problema ay yung ating asawa. Pero ang may problema pala ay tayo kasi mali yung ating pag-respond. Mali yung ating pagtugon sa mga taong nakaka-offend sa atin. So, ang plano pala ng Diyos ay ang sarili mo ang unahin mong baguhin. Bakit? Kasi sarili mo lang ang kaya mong kontrolin at ang ibang tao ay hindi. Ang plano ng Diyos sa iyo ay lumago at mag-mature. Ang plano ng Diyos sa iyo ay maging isang mabuting asawa, mapagmahal na magulang at tapat na tagapaglingkod ng Panginoong Yesus. Sabi ni Richard Hendricks, second only to suffering, waiting may be the greatest teacher and trainer in godliness, maturity, and genuine spirituality most of us ever encounter. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Sa lahat ng mga plano mo ngayong taon na ito, ilan sa kanila ang kasama ang Diyos? Naisip mo na ba na may plano ang Diyos sa iyo? At kung may plano siya para sa iyo, ay kailangan mo tignan kung ang iyong plano ay naka-align ba sa plano niya. Nagplano ka ba na mag-google ng mas maraming time para sa Kanya? Nagplano ka ba na basahin ang Kanyang salita araw-araw? Nagplano ka ba na makipag-fellowship o sumali sa isang discipleship group? Nagplano ka ba na maglingkod sa Kanya? Nagplano ka ba na sundin ang kalooban niya sa marriage nyo? Na balikan mo siya, suyuin mo, at i-restore mo ang iyong pamilya? Alam mo kaibigan, kung hahayaan mo lang dumaan ng buhay sa iyo at wala kang ginagawang plano na kasama ang Diyos, ay magugulat ka isang araw. Sasabihin mo, wala pala ako na-accomplish sa mga plano ng Diyos sa akin. Puro plano ko pala sinusunod ko. Kaya kaibigan, simulan mo isama ang Diyos sa iyong plano ngayon. Number 2, hindi ka lang magtitiwala sa plano ng Diyos, kung hindi magtitiwala ka din sa Kanyang layunin sa iyo. Trust His perfect purpose. May mga tao na nagagalit sa Diyos dahil sa kanilang mga challenges at problema at tumatanggi na magtiwala na merong purpose ang Diyos. May mga tao na naniniwala na kapag naging iba lang ang sitwasyon ko, magiging maganda na ang buhay ko. Magiging masaya ako. Kung meron lang akong ibang pamilya, kagaya nung sa kaibigan ko, mas magiging maligaya sana ako. Kung meron lang akong mas maraming pera, mas magiging maligaya ako. Kung meron lang akong ibang mas mataas na edukasyon, magiging mas matagumpay ako.
narealize ko, ang mga tao ay palaging nakatingin na may halong inggit sa ibang tao at hindi natin nare-realize na yung mga matagumpay na tao na ito na tinitignan natin ay maraming pinagdaanan bago nila narating ang kanilang tagumpay. Nakakalungkot kasi iniisip natin na pwede nating makuha yung ganong tagumpay ng mabilisan nang hindi kailangan dumaan sa mga pinagdaanan nila. Mali kaibigan, merong pag-aaral na ginawa, ang tawag dito ay Cradles of Eminence. Pinag-aralan nila yung background noong 300 na mga successful na tao. Alam mo, natuklasan nila na 3/4 sa kanila ay galing sa broken family. Bagamat sila ay pinalaki ng isa sa kanilang magulang, ay bandang huli ay tinakwil pa din sila. 74 out of 85 na successful writers ay nakaranas ng abusive na magulang na araw-araw ay naninigaw at nananakit sa kanila. Then 1/4 doon sa 300 sa mga matagumpay na taong ito ay may kapansanan, may bulag, bingi, lumpo, putol ang kamay, putol ang paa. Pero ang mga kahirapan na ito ay hindi naging hadlang sa kanilang tagumpay. Sa kabaliktaran naman, mahiwalay na pag-aaral naman ang ginawa sa mga magulang na pinapaiwas yung kanilang mga anak sa ibang bata upang hindi daw sila magkasakit. Alam mo, nangyari itong mga batang ito ang mas lalong naging masasakitin sa kanilang buhay. Bakit? Dahil yung kanilang katawan ay hindi nag-build up ng immune system laban sa mga sakit. Kaya kaibigan, hindi mo kailangan matakot, magreklamo, mangamba kapag merong problema at kapag merong pinadadaanan ang Diyos sa iyo. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng problema ay doon ka lalakas, doon ka titibay, at doon ka magiging isang tao na kinalulugdan ng Diyos. Kung ikaw ay magtitiwala sa kanyang layunin sa iyo. Layunin niyang ikaw ay baguhin at dahil doon ay hahayaan niya na dumaan ang adversity sa buhay mo. Alam mo, na-realize ko, kung makakausap lang natin si Joseph ng panahon na dumadaan din siya sa kahirapan, sa maraming problema, tinapon, inalipin, binenta, kinulong. Alam mo, maaaring sabihin niya na feeling ko, iniwanan na ako ng Diyos. Pero dahil nananampalataya ako sa Kanya at nagtitiwala ako sa Kanyang plano sa akin, yun ang dahilan kaya lumalakas akong muli. Nagtitiwala ako na siya ay kasama ko. Basahin natin yung Genesis 39:2. Ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang Ehipsyo na si Potiphar. Na-realize ko na kahit anong pagdaanan ni Joseph ay ginagabayan siya ng Diyos. Kasama niya ang Diyos, kaya siya nagtagumpay. Hindi inalis ng Diyos ang problema, pero ginabayan siya ng Diyos, sinamahan siya. Hindi naging matagumpay si Joseph dahil sa kanyang sarili. O hindi naging matagumpay siya dahil kasama niya ang Diyos. Ginagabayan siya nito. Kaibigan, kahit sa pinakamadilim mong gabi na parang wala ng pag-asa ng pagsikat ng liwanag, ay kayang baguhin niya ng Diyos kung nagtitiwala ka lang sa kanyang purpose para sa iyo. Kaya niyang baguhin ang iyong sitwasyon. Kaya ng Diyos na sagutin ang iyong panalangin. Kailangan mo lang magtiwala na merong purpose ang Diyos para sa iyo. Si Joseph, alam niya kung ano ang kanyang purpose. Alam niya na gagamitin siya ng Diyos sa pagliligtas sa maraming tao, pati na sa kanyang pamilya. Na-realize ko kapag alam mo ang purpose ng Diyos para sa iyo, hindi mo halos papansinin yung paghihirap. Bakit? Kasi alam mo na may gagawin ang Diyos. Kasi kung wala siyang gagawin patungkol sa pinagdadaanan mo, ay hindi mo magagawa kung ano yung purpose niya. Pero dahil sa may purpose siya sa'yo, nako, alam mo na sandali lang yung pinagdadaanan mo dahil meron ka pang tutuparin na plano ng Diyos para sa iyo. Mahirap ang pinagdaanan ni Joseph, pero dahil sa alam niya na may purpose ang Diyos para sa kanya, ay naging mas madali ang kanyang lakbayin. Pinadaan ng Diyos si Joseph sa mga mahirap na sitwasyon upang balang araw, siya ay maging patotoo sa kung ano ang buhay ng isang taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, nilagay ng Diyos ang kanyang istorya sa Bible. Siya ay patotoo kung paano tutuparin ng Diyos ang kanyang purpose sa isang tao na nagtitiwala sa Kanya. At dahil sa kanyang pagtsatsaga at pananatili ng katapatan sa Diyos sa gitna ng kanyang pinagdadaanan, ay napatunayan natin na siya ay totoong nananampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay lumago sa pagtsatsaga, lumago sa pagiging matatag, at lumago palalo sa kanyang relasyon sa Diyos. May nagsabi, "Ship doesn't know if it is seaworthy until it goes through some storms and knows it can float." Totoo nga, ano?
Doon mo lang makikita ang power, ang balanse, ang tibay ng isang barko kapag nakasurvive ito sa mga bagyo. Ang isang sundalo rin ay dadaan sa training at pag nalusutan niya ang mahirap na training ay kailangan naman niyang malusutan ang aktual na labanan. At doon mo mapapatunayan kung siya ba ay talagang matapang, magaling at matatag. Kung nalampasan niya ang mga pagsubok na ito. Kaya nga, paano mo malalaman ang iyong pananampalataya kung hindi ito susubukan ng Diyos? May kwento si A.W. Tozer sa relasyon ng pako at ng martilyo. Para sa pako, pakiramdam niya ay palagi na lang siyang inaapi at palaging binubugbog ng martilyo. Pero kung susuriin mo ay ang parehong pako at martilyo ay kasangkapan ng master. Ang pako ay ginagamit para pagdikitin ng dalawang bagay. Pero kailangan niyang dumaan sa masakit na palo ng martilyo para magawa niya yung purpose niya na yon. Na-realize ko, hindi alam ng pako na ang laki ng responsibilidad niya. At hindi niya ito magagawa kung hindi siya papaluin at ibabaon. At kapag natupad na ng pako ang kanyang layunin, ay matutupad din ng isa pang purpose. Ano yon? Ang purpose niya na magbigay ng kaluguran sa kanyang master. Na-realize ko, ang Diyos ay hinahayaan na dumaan tayo sa mga problema na maghuhulma sa atin para magawa natin yung layunin niya para sa atin. Ang pag-aantay o waiting ay isang picture ng isang servant na nag-aantay sa kanyang master. Salmo 123:1-2, Panginoon, dumadalangin ako sa inyo na nakaupo sa inyong trono sa langit. Kung paano ang alipin ay naghihintay sa ibibigay ng kanyang amo, naghihintay din kami, Panginoon naming Diyos, na tulungan nyo at kahabagan. Ang isang tapat na alipin ay tuloy-tuloy na gumagawa habang ang kanyang mga mata ay nasa kanyang master. Inaabangan niya ito kung ano ang iuutos pa sa kanya. Halimbawa, habang nagwawali siya, ay sumusulyap-sulyap siya sa kanyang amo. Tinitignan niya kung meron ba itong sinisenyas o meron itong kailangang ipagawa sa kanya. Tinitignan niya kung ano pa ang pwede niyang ipaglingkod pa sa kanyang amo. Ganon din naman tayo mga alagad ng Panginoong Yesus. Habang nag-aantay tayo, ay patuloy tayong nakatingin sa Diyos. Inaalam natin ang bawat direksyon niya sa atin. Inaalam natin araw-araw kung anong kalooban niya sa lahat ng area ng ating buhay. Bakit? Kasi gusto nating sundin kung ano man ang pinapagawa niya sa atin. Ang isang alagad ng Panginoong Yesus ay hindi lang nag-aantay sa Kanya, kung hindi habang nag-aantay ay naglilingkod sa Kanya. Nakakalungkot kasi kapag ang ating schedule ay overloaded, ang una nating binibitawan ay ministry. Kapag nakakaramdam tayo na parang punong-puno na tayo ng schedule o activities o programa, ang una nating bagahin na binibitawan ay ang paglilingkod sa Diyos. Hindi mo na ako maglilid ng D-group kasi busy na ako sa opisina at hindi na din ako makaka-attend ng fellowship sa aming D-group kasi sunod-sunod ang aking meeting. Kaibigan, ang biblical waiting ay hindi passive na nag-aantay lang ng isang bagay na dumating para makakawala ka doon sa iyong problema. No, may mga tao na nagsasabi, nag-aantay lang ako sa Diyos. Pero sa totoo lang, ito ay excuse lang nila para hindi niya harapin yung reality at gumawa ng aksyon at akuin ang responsibilidad. May mga taong mali ang kanilang financial habits, impulsive sa kanilang paggastos, hindi nag-iipon at ang nangyari ay nagkakaroon ng problema. Tapos ang sinasabi niya, nag-aantay lang ako sa Diyos na mag-provide ng kailangan ko. Kaibigan, mali. Ang pag-aantay sa Diyos ay hindi pwedeng gawing excuse. Ang pag-aantay sa Diyos ay meron kang ginagawa. Dinidisiplina mo ang iyong sarili. Kinikilala mo ang iyong kamalian at tinatalikuran mo ito. Hinahanap mo ang kalooban ng Diyos. Isinasabuhay mo ito at patuloy kang tumatahak papunta sa Kanya. Ang pag-aantay sa Diyos ay ang tuloy-tuloy at araw-araw na desisyon na nagsasabi, Lord, magtitiwala ako sa iyo at susunod. Kahit anong sirkumstansya ang aking pagdaanan. Hindi ako tatalikod sa iyo magkaroon man ako ng problema sa aking asawa, sa aking anak, sa aking trabaho. Hindi ako tatalikod sa iyo. Maaaring yung inaasahan ko ay hindi mangyari at hindi mo ibigay, pero magtitiwala pa rin ako sa iyo. Itataya ko ang buong buhay ko sa iyo. Wala akong plan B, wala akong plan C. Kaibigan, ito ang nag-aantay ng may pagtitiwala sa purpose ng Diyos. Noong bago maging presidente si Abraham Lincoln, siya ay naging isang bantay sa isang tindahan. At doon sa tindahan na yon ay nakadisplay din ng kanyang baril. Yung kanyang baril ay isa sa pinakamagandang rifle na ginawa. Yung ginamit na bakal doon sa kanyang baril ay talagang mamahalin.
Yung hawakan ng kanyang rifle ay gawa sa walnut wood at ang gumawa ng kanyang baril ay isa sa mga kilalang gunsmith. Ang kanyang presyo ay hindi naman ganun kamahal. Then, sa katabi nito sa display rack ay may mga squirrel rifles. Ang mga rifles na ito ay mga ordinaryo lamang. Ang kanilang bakal at yung kanilang mga kahoy na ginamit dito ay ordinary lang din. Pero ang kanilang presyo ay napakamahal. Nung pumasok ang isang customer, ay na-impress siya sa napakagandang baril ni Abraham Lincoln. Kaya lang, ay nagtaka siya kung bakit itong mga ordinaryong rifle ay mas mahal. In-explain ni Lincoln na yung magandang rifle ay ginagamit para sa show at yung isa naman ay ginagamit pang shooting. At yung customer, ang binili niya ay yung Kentucky Square Rifle. Yung ordinary rifle. Binili niya ito dahil ang purpose niya ay para mag-hunting. Samantalang matapos nito, may isa na namang farmer ang bumili nung baril ni Lincoln. At nung siya ay umuwi sa kanyang bahay, ay nilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang fireplace. Nakatabi ng kanyang mga trophy sa pag-hunting ng mga hayop. Yung baril ni Lincoln na pang show, ay yun ang eksaktong kailangan niya. Kahit na hindi ito pwede sa shooting, ay wala siyang pakialam kasi ang purpose na gusto niya ay para lang ito ipang display. Pansinin natin na nag-iba na ang purpose ng baril. Ganon din naman, binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang purpose. Pwede tayong pumili na maglingkod sa Kanya para sa Kanyang karangalan, gumawa ng alagad para sa Panginoong Yesus, magbahagi ng mabuting balita, o maging isang dekorasyon lang o display sa simbahan. Kaibigan, anong purpose na gusto mo para sa kaharian ng Diyos? Pang-display o pang-gamit ng Diyos para sa mga naliligaw na kaluluwa? Ewan ko sa'yo, pero ako, ayokong ilagay lang ako ng Diyos sa isang display shelves. Ang gusto ko ay gamitin niya para sa kanyang kaharian. Bakit? Kasi ito yung purpose ko na pinigay niya para sa akin. At kapag hindi ko ito nagagawa, nako, para sa akin, wala akong sense of significance at wala akong sense of fulfillment. Kaibigan, simulan mong maglingkod sa Diyos. Paano ka magsisimula? Sumali ka sa isang discipleship group. Type mo sa comment section ng salitang join at isasali ka namin sa isang discipleship group. At doon ay tuturuan ka na gumawa ng alagad. Ang purpose ng discipleship group ay hindi isang social gathering. Ang purpose ng Diyos sa discipleship group ay lumago ang pagmamahal mo sa Diyos at lumago ang pagmamahal mo sa iba. To the point na dadalhin mo sila sa Panginoong Yesus at tutulungan mo silang sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-disciple mo sa kanila. Ibigan, kung ginagawa mo ang purpose ng Diyos sa iyo, ay sisiguraduhin ng Diyos na bibigyan ka niya ng time. Bibigyan ka niya ng wisdom na ayusin ang iyong schedule. Bibigyan ka niya ng mga taong makakatulong sa iyo at tuturuan ka niyang bitawan ang mga bagay na hindi mo naman na kailangan gawin. Kaya kaibigan, kapag naglilingkod ka sa Diyos sa kabila ng kahirapan, challenges, ay pagpapakita ito na nagtitiwala ka sa Diyos, na tutulungan ka niya at magpo-provide sa lahat ng kailangan mo. Sabi sa Panaghoy 3:25, mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Kaibigan, merong special favor ang Diyos sa mga taong nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Sa mga taong bagamat maraming hadlang ay susunod at susunod na tuparin ang layunin ng Diyos sa buhay niya. Isa sa purpose ng Diyos sa mga challenges na pinapadaanan niya sa atin ay ang kanyang pagpapalakas sa atin. Merong isang lalaki na sa kanyang panaginip ay sinabi sa kanya ng Diyos na lumabas at itulak ang isang napakalaking bato sa kanyang hardin. Kaya araw-araw tuwing umaga sa loob ng maraming linggo ay lumalabas siya at tinutulak niya ang napakalaking bato na ito. Halos napapasigaw na siya sa hirap habang tinutulak ang bato na ito. Pero hindi man lang natitinag ang bato. Hanggang sa isang araw ay hinang-hina na siya at frustrated. Nanginginig yung kanyang tuhod at nakatingin siya sa langit. Sabi niya, Lord, ano itong pinapagawa mo sa akin? Umiyak siya at pinunasan yung kanyang pawis. Lord, sabi mo, itulak ko ang bato na ito. Araw-araw tinutulak ko ito ng maraming linggo na. Pero hindi man lang gumagalaw kahit konti. And then may sumagot sa ulap at bumulong sa kanya. Ang sabi ko sa iyo ay itulak mo ang bato. Hindi ko sinabing ilipat mo. Ako lang ang may kapangyarihang maglipat niyan. At kapag ready ka na, ay gagawin ko ito. Tingnan mo ang iyong mga kamay. Then tinignan nung lalaki yung kanyang mga kamay. Nagkaroon ito ng mga kalyo. At nakita niya rin yung kanyang mga braso. Nako, nagkaroon ng malalaking muscle. At siya pala ay lumalakas na.
At parang kahit useless ang kanyang ginagawa at ang kanyang effort, ay lumakas pala siya. Kaya kaibigan, habang naglilingkod ka, habang nag-aantay ka sa iyong master, habang nahihirapan ka sa mga challenges na iyan, ikaw ay kanyang pinapalakas. Sabi sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Grabe, ito ang purpose ng Diyos. Habang ikaw ay naghihintay, siya ay kumikilos sa background. Bibigyan kanya ng panibagong lakas. Yung pinagdadaanan mo ay malalampasan mo. Bakit? Kasi ikaw ay papailan lang na may mga pakpak na parang agila. Alam mo ba, ang agila ay kayang lumipad ng mas mataas sa isang bagyo? Kaya kapag may bagyo, ang ginagawa niya lang ay lumilipad na mas mataas. Ito yung bagyo, tapos andito siya. Tapos, ginagamit niya din yung lakas ng hangin ng bagyo na magpataas sa kanya. At ito ang nais ng Diyos sa iyo. Na gamitin mo ang anumang challenges na yan para ka lumipad at magbigay ng karangalan sa Diyos. And lastly, number 3, trust His perfect timing. Hindi ka lang magtitiwala sa plano ng Diyos. Hindi ka lang magtitiwala sa kanyang purpose o hindi magtitiwala ka din sa perfect timing ng Diyos. Imagine mo ito, syempre, hypothetical lang ito. Halimbawa, kung ikaw ay nasa langit simula pa noon at pinatawag ka ng Diyos at isinama sa kanyang komite na magdidesisyon kung kailan bababa ang Panginoong Hesus sa lupa para iligtas ang mga tao. Tapos, binigyan ka ng access ng Diyos sa nakalipas at sa future upang malaman mo kung saang panahon dapat bababa ang Panginoong Hesus. Kung ikaw ang tatanungin, ay saang panahon mo kaya pabababain ng Panginoong Hesus? Sa panahon kaya ni David? Maganda ba ang panahon na yon? Kasi si David ay hari at pinuno at siya ay tagasunod talaga ng Diyos. Meron siyang kakayahan na paupuin sa kanyang trono ang Panginoong Hesus. O kaya naman, maaring iniisip mo, sa panahon ni Joseph, nung siya ay pangalawang pinakamataas na pinuno sa Egypt. O kaya naman naisip mo, bakit hindi sa panahon ngayon? Merong TV, radio, internet at iba't ibang social media platform na kung saan ay maibabalita ang Panginoong Hesus agad. Kaibigan, kung ikaw ang papipiliin, saang panahon mo pabababain ang Panginoong Hesus? Pero alam mo, ang Panginoong Hesus ay hindi pumunta sa panahon na maaaring iniisip natin na tama. So ang tanong, bakit sa panahon na yon ang napili ng Diyos para ipanganak ang Panginoong Hesus? Sabi sa Galatia 4:4-5, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may ituturing na mga anak ng Diyos. Sabi dito ay nang sumapit ang tamang panahon, ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Nang ibig sabihin ay ang Diyos ang may kontrol ng history. Ang Diyos ang nakakaalam ng tamang panahon. Bakit ba ipinadala ng Diyos ang Panginoong Hesus doon sa panahon na napili niya? Ayon sa historical background ay makikita natin na yun ang pinaka-optimal time para bumaba ang Panginoong Hesus sa lupa. Bakit? Dahil mayroong political peace nung panahon na iyon. Ang ibig sabihin ay mayroong kalayaan ng bawat tao na maglakbay, magtrabaho, magnegosyo, makihalubilo sa iba. Meron ding kalayaan pagdating sa relihiyon. Ang Roman Empire nung panahon na iyon ay maluwag sa mga relihiyon. Ang isa pa na dahilan kung bakit perfect yung panahon na iyon ay dahil ang Greek ang naging universal language. At halos lahat ng mga tao ay nakakaintindi ng salitang Greek. At nung panahon din na iyon ay merong mga daan at iba't ibang infrastructure kaya't mas naging madali na ang paglalakbay at naging mas mabilis. Noong panahon na ito ay na-develop na rin ang paglalakbay sa dagat ng mas mabilis. At marami pang ibang dahilan. Maraming nag-aantay sa Mesaya ng 1,000 taon. Pero alam ng Diyos ang kanyang perfect timing. Ipapadala niya lang ang Panginoong Hesus sa tamang panahon. At dahil sa timing na ito ay lumaganap ang Christianity at naging isang pinakamalaking relihiyon sa ating mundo. Now, bakit ko sinasabi ito? Kasi ito yung nagpapatunay na mas alam ng Diyos ang tamang panahon ng lahat ng bagay, pati na ang ating mga hinihingi sa Kanya. May isang missionary ang nagpunta sa Cambodia. Nagtataka siya dahil yung isang tribo na napuntahan niya ay welcome na welcome ang kanyang mensahe patungkol sa Diyos. Hindi ito kagaya ng ibang mga tribo na napuntahan niya. Noong 1970, panahon ng Khmer Rouge na pinangungunahan ng mga komunista sa Cambodia. Ang mga komunista na ito ay winawasak
ang lahat ng kanilang madaanan. At nung pumunta nga sila dito sa isang tribo na ito, ay pinaligiran nila ang mga tao doon at pinuwersa na maghukay ng kanilang sariling libingan. Matapos maghukay ang mga katutubo doon ay hinanda na nila yung kanilang sarili para mamatay. Ang iba ay sumigaw kay Buddha. Ang iba ay tumawag sa mga espiritu ng demonyo. Ang iba ay tumawag sa kanilang mga ninuno. Pero merong isang babae na nagsimulang umiyak dahil naalala niya yung kanyang kabataan na kinuwento sa kanya ng kanyang nanay na merong isang Diyos na nakabayubay sa krus. Nanalangin ng babae na ito sa hindi kilalang Diyos na nasa krus. Sabi niya, kung ang Diyos na ito ay naranasan ang paghihirap, ay magkakaroon siya ng awa din sa amin. Maya-maya pa yung kanyang pag-iyak ay naging pag-iyak ng buong mga katutubo na nanalangin din sa Diyos na pinahirapan at nakabitin sa krus. Habang patuloy silang nakatingin sa kanilang magiging libingan, ay unti-unting napalitan ito ng mahinang pag-iyak. At nung lumingon sila pataas upang tignan ng mga sundalo na papatay sa kanila, ay wala na ang mga ito. At ito ang kinuwento ng isang matandang babae doon sa missionary. Nasabi niya, 20 years ago, simula nung nangyari yung insidente na iyon, ay inantay na nila na merong isang tao ang magbabahagi sa kanila patungkol doon sa isang Diyos na nakabayubay sa krus. Kaibigan, ang lahat ng bagay ay nasa kontrol ng Diyos. Siya ang nagpaplano. Siya ang nagbibigay ng purpose at siya din ang nagtatakda ng tamang panahon. Kaibigan, anong inaantay mo na sagutin ng Diyos para sa iyo? Magtiwala ka sa kanyang perfect timing. At habang hindi pa dumadating ang perfect timing na iyon o ang tamang panahon, ay ituon mo ang paningin mo sa Panginoong Yesus, ang Diyos na nakabayubay sa krus. Kilalanin mo siya at pakilala mo sa iba. Yun ang plano niya sa iyo. Yun ang kanyang purpose at ang timing nun ay ngayon na. Hindi bukas, hindi next week, hindi din kung wala ka ng problema, hindi kung retired ka na, hindi kung nakauwi ka na sa Pilipinas. Ang timing ng pagsunod sa Diyos ay ngayon na, kaibigan. Kaya kaibigan, itanong mo ito sa sarili, ikaw ba ay nagbabahagi ng mabuting balita sa iba? Sinasabi mo ba sa kanila na babalik ang Panginoong Yesus? Sinasabi mo ba sa kanila na ang timing ng Diyos ay perfect at kailangan natin magtiwala? Sinasabi mo ba sa kanila na ang panahon ng Diyos ay walang hanggan? Pero tayong mga tao, wala tayong mahabang panahon para ipagpaliban natin ang pananampalataya sa Panginoong Yesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ibigan, maaaring kinausap ka ng Diyos at sinasabi niya sa iyo na ito na yung tamang panahon para isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Huwag mo sabihin lalapit ka lang sa Kanya kapag binigay na niya ang hinihiling mo. Ibigan, mahal ka ng Diyos at gusto Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Pero ito ay sa paraan niya at sa kondisyon niya. Kung mananampalataya ka ngayon na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus, ay bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ibigan, kahit nasan ka ngayon, ipahayag mong pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, kahit nasan ka ngayon, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. At ngayon nga, ibinubuksan ko ng aking puso. Manahan ka at pumasok. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako magbago, tulungan mo ako maglingkod sa iyo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay, at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon na salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Rick Warren, while you are waiting, God's working.
Ibigan, habang nag-aantay ka, ay makakaasa ka na kumikilos ang Diyos. Kaya simulan mo magtiwala sa kanyang plano. Magtiwala ka na perfect ang plano niya para sa iyo. Kaya kung ano man ang pinapagawa niya sa iyo, ay buong puso kang sumunod. At kung ano naman ang pinagdadaanan mo ngayon, ay malalampasan mo yan dahil kasama mo ang nagplano ng buhay mo. Magtiwala ka sa Kanya. Ibigan, simulan mo rin magtiwala sa purpose ng Diyos. Maring hindi mo naiintindihan ng pinagdadaanan mo ngayon, pero yan ang pwedeng magpalakas sa iyo, magbigay ng katatagan at magpalago ng iyong pagtsatsaga at pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang lahat ng nangyayari ay may purpose, kaya't buong puso kang magtiwala sa layunin ng Diyos para sa iyo. Simulan mo din magtiwala sa perfect timing ng Diyos. Alam niya yung tamang panahon para sa iyo. Kaya't huwag kang magtampo sa Kanya dahil may panahon na pag-aantayin ka niya dahil iniingatan ka niya sa mga hinihiling mo. Lalo na kapag ito ay nasa maling panahon. Napakabuti ng Diyos kaya't kung may ibibigay siya sa iyo, ay sisiguraduhin niya na ito ay perfect para sa iyo at ibibigay niya sa perfect na panahon din. Kung kasama mo naman ang iyong pamilya, isama-sama kayo mag-reflect sa mga katanungan na makikita nyo sa inyong screen. God bless!